belated happy anniversary po sa mag-asawa. Amen. Di ba? Nag-anniversary kayo, di ba? O, nakita ko yung picture eh. So, palakpakan po natin ng Panginoon sa umaga pong ito. Kayo po ba ay Salamat po sa ating praise and worship team. Okay lang naman po kung sasamahan niyo ako nakatayo. Amen. So, salamat po sa Lord sa umagang ito. Tayo po ay muling nagkasama-sama. At salamat po sa Diyos at nakatupad din po tayo sa ating, alam niyo ba na ang pagdalo po sa gawain ng Panginoon ay kautusan ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, nakasunod ka ngayon sa kanyang kalooban. Amen. Dahil tingnan niya po natin sandali kung bakit po napakahalaga pa rin na tayo ay nagsasama-sama. Buksan po natin sandali ang ating Biblia. Hindi po ito yung mensahe, pero ayon po sa salita ng Diyos sa Hebrews 10:25, tingnan po natin. Kahit ano pong salin, mas maganda sana sa Tagalog po para mas madali nating maunawaan. Hindi naman po ibig sabihin na hindi tayo marunong umunawa ng English. Ano po? So ano po sabi sa Hebrews 10:25? 25 po, 25. Amen? So tingnan po natin yung 25. Yan. So sa Tagalog, may Tagalog Bible po ba tayo? Wala po. Wala daw. So, ibig sabihin, English-speaking church ito. Amen. Amen. So, parang saan ba ito? Nasa American church po pala tayo. Okay. So, anyway, sabi po sa verse 25, not forsaking. Ibig sabihin po nun sa Tagalog ay wag daw pong kaliligtaan. Amen. At ang sabi po rito, sabi, the assembling of ourselves. So, ano po nangyayari sa atin ngayong umagang ito? This can be considered as an assembly. Tayo po ay nagsasama-sama, amen, na magkakapatid kay Kristo. Pero ang kayo ba'y naniniwala na ang Diyos po ay magaling magpatama? Ang sabi po kasi dyan ng Panginoon, gaya daw po kasi ng ilan na sinadya ng makalimot dumalo. Amen. So yung ibig sabihin, as the manner of some is. Amen. Meron daw pong ilang mga kapatid sa Panginoon na nasanay na hindi dumadalo. Sabi mo sa iyong katabi, absent siya ngayon, sigurado. Amen. Kasi nasanay na po siya na hindi dumadalo. Amen. At sabi po, pakibalik po natin para makita ng mga kapatid sa screen yung scripture. At sabi po, as the manner of some is, tingnan po natin yung sumunod na salita, na wala po yung ating Bible. Amen. Ayan, ano po. But sabi po rito, but exhorting one another. So yun po ang purpose kung bakit tayo nagsasama-sama ay upang palakasin po natin ang isa't isa. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ako ba'y nagiging kalakasan sa iyo o katisuran? Amen. Kasi hindi mo ako binabayaran ng utang kasi eh. Amen. Utang ka ng utang eh. Amen. So, yan po sinasabi dyan. Amen. So, ibig sabihin, isa sa obligation natin po pag tayo po ay dumadalo sa gawain ay maging kalakasan. Ano po? Hindi kabigatan, hindi katisuran ng kapatiran. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, tandaan mo yan. Amen. Ikaw ay dapat ay magpalakas sa akin, hindi ako'y panghinain. Amen. So, yan po ang ating obligasyon. Sabi, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sabi mo nga sa iyong katabi, siya ka. Di ba maraming kapatiran nag-share ka na, alam mo may nararamdaman ako. Tapos bigla sasabihin sa iyo, alam mo ba yung kapitbahay namin namatay dahil dyan? Meron po akong karanasan, sa church, nagkukwentuhan, magkakapatiran. Sabi ko, mali ata timing ko, dapat di ata ako dumikit dito sa mga nagmamaritesa na to. Po lamang ako, biglang ako na napag-usapan. At ang sabi sa akin, ikaw ba, nagpapa-medical check-up ka, matanda ka na, at alahan mo, may namatay, halos ka edad natin. Sabi ko, purihin ng Diyos, nasa church tayo. Amen. Now, nakukuha po ba natin? Amen. Sana sa palengke ko ito narinig na nag-uusap ang magbababoy na sinabi na heart attack yung kapitbahay. Pero sana hindi sa mga kapatid ko kay Kristo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya pag may nakausap kang kapatid kay Kristo na pinanghihina ka, sabi mo, paalis na ako, pasensya, may appointment ako. Amen. Kasi sa loob po ng simbahan, dapat po ay palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya maging po tayong sensitibo, nag-share siya sa iyo ng kanyang dalahin. Huwag mo namang dagdagan pa ng katatakutan. Takot na yon kaya inilabas Amen. Sabi niya, alam mo, nalalabo na ang mata ko kapatid. Nako, diabetes yan, kapatid. Amen.
dapat i-encourage po natin. Sabihin po natin, may gawa at habag ang Diyos. At kung may lakas ka na loob, sabi mo, can I pray for you? Amen? Nakukuha po ba natin? Yan ang intention kung bakit po tayo nagkikita-kita. Kasi kung tayo lang po yung manghihina sa ating pagkikita-kita, huwag na tayo magkita. Amen. Kung tayo lang dito ay magpapahihinain natin ang loob na isa't isa. Ano po? At ang sabi po ron, ito yung pinakamahalaga. Sabi po ron, lalo na ngayon na nakikita na natin, yun po ang tanong ko ngayong umagang ito, nakikita nyo na ba na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon? Amen. Siguro kaya kayo umaattend kasi nakikita nyo na. Amen. Kasi yan po ang dahilan kung bakit po tayo ay ini-encourage ng Lord na magkasama-sama na magkakapatid at palakasin natin ang isa't isa kasi lumalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon at hindi ko po kayo paliligoy-liguyin pa habang lumalapit po ang pagbabalik ng Panginoon, tumitindi po ang pagsama ng panahon. Kaya hindi po coincidence na nababalitaan natin ngayon na ang palitan ng dolyar ay senior citizen na. Ayun, nakala po natin noon ang senior citizen lamang ay ang mga edad. Pero hindi po natin nakalain na maging ang dolyar ay magkakaroon po ng ID. Amen. Senior citizen, ibig sabihin halos 60 na po ang palitan. 50:1. Amen. At sabi nung iba sa akin, nung na-share ko ito, sabi, mapalad yung mga dollar earner, yung mga nasa abroad na nagpapadala rito ng dolyar ang kanilang income. And a few weeks ago, kausap ko po ang isang kaibigan na nasa Amerika. Ang sabi ko sa kanya ay, ganito na ang palitan. Sabi niya, ganun ba? Dito rin sa Amerika, ang hirap na ng buhay. Ang sabi niya, akalain mo, bumili ako ng patis. Patis ha? Patis. $13 na daw po ang patis. Sabi ko, Brad, mag-asin ka na lang. Amen. So, kaya nakikita po natin ang tinatawag po na pagbabago po ng panahon. Isama pa po natin dyan ang mga kaguluhan, ang mga digmaan. Amen. Ngayon, akala po natin bumabagsak ang tinatawag na ekonomiya ng Pilipinas and we're trying to blame it sa ating pong presidente. Pero hindi po ako rito tumatayo sa inyong harapan to be a partisan sa politics because I always believe that politics is always a divisive issue. Pero in fairness po sa ating nakaupong gobyerno ngayon, hindi po nila kasalanan ang pagbagsak ng ekonomiya because this is a global event. Amen? Ibig sabihin, it is foolishness to say that pandemic is only in the Philippines. Pandemic is all over the world. Kaya yung economic collapse, ito po ay nararamdaman ngayon ng buong daigdig. Amen? Kaya nga po sa isang aking pagtuturo kahapon, I was so amazed. Nung isang araw na nabalitaan ko po dahil yung Apple products, amen, yung isa po itong company na gumagawa ng mga cellphones, amen, computers, at they are leading the market in terms po dito sa ganitong area ng technology. At ito po ay American-based, ito po ay galing sa Amerika. Pero nakagugulat po because yung kanilang bagong model ng Apple, yung iPhone 14, if you are familiar with it, nakagugulat dahil hindi po nila inilaunch yung unang release nito sa Amerika. Amen? Because sa Amerika, huli po sila. Nauna pong inirelease ito sa Pilipinas. Kaya kung nabalitaan nyo po, historical yung isang Pilipino na nakadilaw na suot ng damit na medyo alanganin ng medyo lito ang kasarian. So, anyway, siya po ay historical dahil siya po ang kauna-unahan sa buong mundo na naka-avail ng iPhone 14. At kung makikita po natin sa balita ay ito po ay pinilahan ng tao. Madaling araw pa lang nandun na ang mga Pilipino. I was wondering, ang sabi ko, ay bakit sa Amerika, November pa i-release sa October? Sabi nung kaibigan ko, kasi wala nang bumibili halos sa US niya, naghihirap na ang tao. So sabi ko, nakakita ng Apple na pag doon inirelease sa Amerika ang mansanas, mabubulok. Sa Pilipinas, papakyawin. Amen. Kaya dito po sa Pilipinas, inirelease kasi marami pong Pilipino, di bali nang walang makain, basta may telepono. Amen. Nakukuha po ba natin yun, mga kapatid? Amen. Kaya napag-aralan na marahil ng marketing department ng Apple na ang mga Pilipino, ipagpapalit nila ang isang sakong bigas para sa telepono. Amen. They can go on fasting just to be in. Amen. Sabi mo sa iyong katabi,
napakaganda ng mga lahing Pilipino. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Glory to God. Sa Pilipinas, hindi mo po mahalata ang inflation. Kasi sanay na po tayong kapos. Amen. So purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay magsimula na po sa mensahe. At gusto ko po sana magturo sa inyo ng end time, pero ako po ay nabigyan ng subject. Amen. Kaya nung malaman ko ako'y magtuturo sa inyo, excited akong i-share sa inyo ang end time. Pero nag-end of the road po. Hindi po end time ang pinatuturo sa akin sa inyo. Amen. At binigyan po ako ng teksto, amen, ni Sister Aren. At siyempre ako po ay kailangang maging masunurin. Amen. Sabi po kasi ng Bible, to obey is better than sacrifice. Amen. So I would like to share to you about the end time dahil yan po ang anointing at ministry na pinagagawa sa akin ng Lord. Pero dahil ako po ay nabigyan ng subject, so I am here to obey. Amen. So ang binigay po sa atin na ating pag-uusapan is nakalagay po ang teksto sa 1 Corinthians chapter 4. Amen. So if you do have your Bibles with you today, I would like you to turn your Bibles sa 1 Corinthians chapter 4. At kung kayo po ay naroon sa unang Korinto, ito po ang unang pagsulat ni Pablo sa simbahan ng Korinto, ating pong buksan sa Kapitulo 4, ang talata po na ating pagmumulan at pagsisimulan ay sa talatang 17 hanggang talatang 20. Amen? So 17 to 20 ng 1 Corinthians chapter 4. Now if you are there, tayo po ay sama-samang bumasa at ating pong tingnan kung ano po ba ang bahagi ng nilalaman ng sulat na ito ni Pablo sa Korinto. Sabi po niya sa verse 17, that's why I have sent Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. He will remind you of how I follow Christ Jesus, just I teach in all the churches wherever I go. In verse 18, some of you have become arrogant, thinking, I will not visit you again. But in verse 19, I will come again soon if the Lord lets me. And then I'll find out whether these arrogant people just give pretentious speeches or whether they really have God's power. For the kingdom of God is not just a lot of talk, but it is living by God's power. Can we bow our heads and now let us pray. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay niloob mo na aming pong madaluhan ang gawain ngayong araw na ito. Holy Spirit, we continue to welcome your presence in our midst because we believe that without your power manifesting in this meeting, mahihirapan po kami na maunawaan ang mga bagay na makalangit. Lord, we admit that our minds are limited to the things in the natural. Amin pong inaamin ang aming isipan ay limitado sa mga bagay na natural. At ngayon kami po ay naharap sa pag-uusap, pakikinig sa mga bagay na espiritual. At sinabi mo sa iyong salita that the things that pertain to the Spirit can only be discerned by the Spirit as well. Kaya tulungan mo po kami na maunawaan namin ito. I pray that every hearts and minds be open to your light and to the revelation that you are about to open in our midst today. Gamitin mo lamang po ako na instrumento at daluyan ng iyong salita because you are still the great and the best teacher of the church, Holy Spirit. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, again, we say amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay, so pag-usapan na po natin ang mensahe na ating pong kinukuha ngayon sa sulat ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4. So alam niyo po ba, bigyan ko lamang po kayo ng background upang atin pong makuha ang tinatawag na konteksto ng salita ng Diyos na isinulat po rito ni Pablo. Kasi ang teksto po talaga officially na atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito ay naandun po sa talatang 20. Sa 1 Corinthians 4:20, ang sabi po rito ni Pablo, for the kingdom of God is not just a lot of talk,
but it is living by God's power. So ngayon, atin po itong pag-uusapan because if we interpret verse 20 alone and separately from the other verses that are connected to them, malaki po ang tsansa na tayo po ay magiging out of line and out of context sa tunay na meaning ng salita ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na ang Biblia ay hindi po ini-interpret ng isang mangaral ayon sa kanyang pagkakaunawa. Because it is very clear that the Bible also instructed that the Bible is not to be interpreted by own interpretation, but it is only through the power of the Holy Spirit. Kaya marami po tayong mga cultic teachings because of that. Kaya marami pong mga liko na tinatawag na samahan at grupo ay dahil po sa maling aral. Malaki po ang nagagawa ng maling aral. Malaki po ang nailigaw na bilang ng tao dahil lamang po sa maling pagtuturo. Kaya napakahalaga po na as a believer, this is not my duty as a pastor, but this is your duty as yourself and as a believer, that you are always after to seek the truth. Because the truth will set you free. Trabaho po ng bawat isa na kayo po ay laging mag-aspire at mag-desire na mapunta po sa katotohanan. Dahil pag wala po kayo sa katotohanan, you will never be set free. Wala pong paglaya outside of the truth. Because Jesus said, when you know the truth, that is the only time that you can be set free. Kaya marami po sa body of Christ, they think they are free, but actually they are in bondage. And what brought them to bondage is the wrong teachings. Ang nagdala po sa kanila sa tanikala ng tinatawag na bitag ng kasinungalingan ay ang mga maling pagtuturo. Kaya dito po sa 1 Corinthians chapter 4, isa po itong classic example na minsan po ay na-abuse ang bahaging ito upang ang body of Christ ay hindi lamang po magkaroon ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sabi po rito sa verse 20, kung ating pakikinggan at ating uunawain ang bahaging ito and interpret this alone, sabi po ng sulat ni Pablo sa Corinto, for the kingdom of God is not just a lot of talk. So I heard a lot of preachings that is drawn out of this verse na ang kanila sinasabi, ang tunay na simbahan ng Diyos ay hindi lamang puro pangangaral, kailangang makita ang himala. Well, that is true, part of it. Pero yun po ba ang intensyon ng sinasabi ni Pablo sa verse 20? Amen? Yun po ba ang pinaka-esensya ng dahilan kung ba't nabanggit ni Pablo yung linya na ito na hindi lamang daw po puro salita o pagtuturo, ang simbahan dapat po may himala? Well, is that what Paul is talking about here? Wala rin po yung pinagkaiba sa atin pong mga exhortation that all over the years or many times in our Christian life, narinig po natin. Yung sinasabing, give and it will be given back to you. Press down, siksik, liglig at nagumapaw. Saan nyo po naririnig ang exhortation na yan? Isn't it correct that you hear it when it comes to giving? Tama po ba ako na naririnig nyo po ang talatang yan pag kayo'y hinahamon para magbigay? Amen. So you're being motivated, amen, na magbigay kasi may babalik. Now what if wala pong babalik? Will you not give? Ayan, tahimik po sa Baptist Church. Amen. Nakukuha po ba natin? What if there is no return? Will you still give? Because giving is not about the return. Giving is about your love to the one you are giving to. Hello? Ewan ko po. Kung matutuwa po, gagamit ako ng illustration. Na kaya ka lang nagbibigay sa asawa mo ng magandang bagay kasi may hihinging kang kapalit. Would you be happy? Amen? Na yung itinuturi mong asawa, kaya ka lang pala, meron pala siyang vested interest. Well, that is not the true intention of giving, my friends and my brothers and sisters. The true intention of giving is not because you want something back, but because you love the one that you are giving something. Amen?
Pero ano po ang nabuo sa body of Christ? Give because something is going back to you. I believe that God did not establish a bank. Ako po'y naniniwala na hindi po nagtayo ng bangko ang Diyos at hindi po siya nagtayo ng negosyo. Pero bakit po tayo nagbibigay? Dahil mahal po tayo ng Diyos. Dahil alam niyo po ba, ang dahilan kung bakit namatay si Kristo para sa iyo at para sa akin, ang dahilan po'y pag-ibig. Hindi niya po iniintay na magpakabait ka bago niya inialay ang kanyang buhay sa krus. Kahit alam niyang hindi mo pa magagawang magpakabait, nauna na siyang namatay para sa iyo. Because He did not give, because He wants a return from you. That is why this is called grace. Glory to God. Dahil ibinigay niya ng voluntaryo ang kanyang pag-ibig, not expecting something from us. Hallelujah. Kaya nga sabi po, salvation is not by works. Amen. It is only by grace through faith. Ibig sabihin, He's not expecting you to act like a good man, to act like a good woman, because He knows once you learn His heart, you will act like a good man and a good woman. Kaya hindi niya iniintay na balikan mo siya. Pero ibinigay niya ng buong buo ang kanyang buhay without expecting something from us. And that is the true essence of giving, my family and my brothers and sisters. Pero ano po ang ginawa ng body of Christ? They abuse the scripture. Kaya kinuha yung salitang, give and it shall be given back to you. Well, I tell you, go back to where it started. Nung sinabi po ito ng Lord, He's not talking about money, He's talking about forgiveness. Hello? Ang pinag-uusapan po doon ay pagpapatawad. Kaya pag may gumawa sa iyo, magbalik ka ng pag-ibig sa gumawa sa iyo na masama. Amen. Siniraan ka, ginulo ang iyong buhay, what should you do? Give and it shall be given back to you. Love them the more. Amen. I-pray mo sila, pabayaan mo sila na ginagawang kanila ng masama, sinisiraan kanila. Love them, bless them, give more to them that use you. Amen. Alam niyo po magandang gawin sa mga taong galit sa iyo, lalo mo pong pagpalain. Yan sabi ng Biblia, para mo sinisilaban ang kanilang bunbunan. Sinisiraan kanila, ayaw nila sa iyo, pero tambakan ng tambak ng pagpapala sa kanila, they will be confused. Kaya doon po galing yung salitang give and it will be given back to you, pressed down, shaken together, running all over. Amen. Pero ano po ang ginawa ng body of Christ? Ginamit po yun sa kaloob. Amen. Kaya ngayon ang body of Christ nagbibigay, pag magdadala ng ikapo, sabi, siksik, liglig. Kailangan to siksik bukas, luwag kasi wallet ko eh. And here comes the next day, walang siksik. Pero may dumating na liglig, naliglig ang buhay. Kaya galit ngayon doon sa pastor o kung sino man yung nag-exhort, sinungaling yun. Naliglig ako, dapat pambayad ko na ito eh. Because you have a wrong heart, my friends. Giving is not about getting back. Ang pagkakaloob po ay hindi po dahil sa pagkuha ng balik, but it's your expression of your love. Kaya nga po sa New Testament hindi na po masyadong usapin ng ikapo. I'm not saying that tithes is no longer applicable, but God is desiring more of your tithes. Because this time is measuring how do you treat me as your Lord. One of my spiritual father, he is a Canadian. Baka po kayo naging confused. Ano yung spiritual father? Meron po kasi tayong tinatawag na earthly father, that is your parents who brought you out to this world. But there is this thing called spiritual father. Because when you receive Jesus, you become born again. Kaya kung sino po yung tao na ginamit sa iyo to preach the word to you, then you surrendered your life to Christ, that is your parent. Amen. It doesn't necessarily mean he should be a pastor. Pero kung may kapatid ka sa laman, may kaopisina ka, nilid ka para tanggapin ng Panginoon, that's your parent. Because she or he is used by the Lord for you to become born again. Nakukuha po ba natin yon? Amen. Kaya nga po kailangang isipin natin, sino nga ba ang ginamit sa akin ng Lord? Because you have to support them, you have to love them because they are your parents. Salamat po sa dalawa lang na nakakaunaw.
Amen. Did you all know that? Amen. Kaya po tinawag tayong born again, pinanganak tayong muli. Not in the natural, but in the spirit. Pero para po tayo anak na muli, may ginamit sa inyo ang Diyos. Yeah, it's time to think about who God used for me. Sinong ginamit sa akin? That's my parent. Nakukuha po ba natin yon, mga kapatid? Amen. Now, ating pansinin, dahil nga po tayo po ay ngayon ay nasa pamilya na ng Lord, tayo po ay naging bago ng nilalang. Kaya doon po sa bagay na aking tinuturan, yun pong wrong interpretation can really be a disaster. So sabi ng aking spiritual father, because I was raised in a Bible school and there is a Canadian pastor who nurtured me, trained me, amen, para po magturo ng salita ng Diyos. So I consider him as my spiritual parent dahil ginamit po siya ng Diyos to mold me as this new man in Christ. So sabi ng aking pong spiritual father who is now back in Canada, sabi niya, just remember this, sabi niya, ang bawat pagbibigay mo, tatagalogin na lang po natin, ang bawat pagkakaloob mo ng regalo, will always, tatagalogin pero English yun, ano po, tataglisin natin, will be determined how you value the person that you are giving your gift to. Explain ko po. Madali mo raw malaman kung mahalaga ka doon sa nagbigay ng regalo, depende sa amount na ibinigay. Pero dilulusutan natin yan, it's the thoughts that count. Ano regalo mo sa akin? Birthday card. Card lang. It's the thought that counts. But that's a deception. Because if you really value that person, meron ba rito mga lalaki pakitaas ang kamay na nanligaw noon? Pakitaas naman, wala ba nanligaw dito? Kayo ba niligawan? Kagaganda lalaki pala ng mga taga rito sa Binyan. Amen. Yung mga nanligaw, ha? Amen. Pero yung mga napikot, ano po? Amen. Pakitaas. Ayaw magtaas. Napikot. Okay. Wag. Napikot, ha? Issue yan. Amen. So, ayaw daw magtaas si kapatid na mo. Amen. So, napikot yun. Amen. So, ibig ko lamang po sabihin, ha? Pakinggan niyo po ito. Ewan ko kung magkakasundo kami ng mga lalaki na nung panahon na nanliligaw tayo, sa salita namin sa salitang kali, nagsusubi tayo ng mga baon, makabili lamang ng mamahalin. Tama po ba? Nag-iipit ka ng baon para makapagregalo ka doon sa iyo nililigawan. Amen. Bakit? Kasi you want that person to be amazed, masasak. Wow! Hallelujah! Michael Kors, hindi niya alam, sa Green Hills lang binili pala. Pero todo ang box, todo po ang mga detalye, pero peki pala. Pero ano, maiisip po ng babae, mahalaga ako dito, grabe, tingnan mo, mahal ang regalo. Tama po ba? Because you will always know that you are very valuable to a person by how he treats you. Tama po ba? Am I making sense? Amen? Di po ba nung araw na nanliligaw ang mga lalaki, iniiwasan mo siyang ilibre sa Jollibee? Amen. Nakakuha po ba natin? Nung panahon ko po, iniiwasan mo siyang dalhin kay Mang Tonyo. Panahon ko yan. Ano po, yung mga bata kayo, baka hindi nila kilala si Mang. Ha? Ha? Buhay pa ba si Mang Tonyo? Sabi nga po, lugawan dyan sa... Ha? Hindi mo siya i-date sa Senate, mga kapatid. Sa Bee Gees. Amen. Yung mga medyo senior natatawa nung binanggit ko yung Senate, inabot nila yun eh. Pero yung mga bata, hindi nila alam naman meron sa Senate, ba't nagtatawa din yung mga matatanda? Magagandang pelikula. Kaya Berna? Ha? Ano ba napapanood po dito sa Binyan sa Senate? Mga award, mga may award na pelikula po yun. Amen. Kaya yung mga hindi nakakalam, tanong nyo na lang doon sa tumatawa, alam nila kung ano ang Senate. Wala na raw kasi Senate ngayon eh. Wala na rin po ang Bee Gees ngayon. Ano po? So, amen.
So, ibig mo sabihin, iniiwasan natin na dalhin sila sa mga pangkaraniwang kainan, pinag-iipunan yan. Why? Because you want them to feel that they are special. Because that's the same way in giving. Amen? Kaya nga po sa John chapter 12, hindi po napigilan ni Maria na basagan ng mamahaling isang buong banga ng pabango ng Panginoong Yesus na hindi maunawaan ni Judas ang kanyang ginawa dahil sa sobrang mahal ng pabango ay binasag lamang ni Maria sa buhay ng Panginoong Yesus. Well, that's the nature of giving because you don't see the return. You value the person that you are giving to. Amen. Kaya bakit po nahihirapan ang body of Christ sa bagay ng pagbibigay? Because you have been always motivated by the return. Kaya pag walang bumalik sa inyo, you get depressed. You lose your confidence and trust in the church. Why? Nothing is happening in my life. Pinirahan lamang ata ako ng simbahan na yon. Because you miss the right heart and intention. Amen. Kaya be sure when you are giving, you are doing something for God, you don't look for return. Alam nyo sa bahay, di naman magagalit po ang anak ko. Kasi alam ko, dinanas ko rin yan noong kabataan. Alam nyo, kung ikaw ay magulang, magtataka ka na maaga gigising anak mo, naglinis ng buong bahay, na hindi naman yan normal na ginagawa. Tama ba? Pagka ganun po ang mga eksena sa bahay, siya sabi ko, alam na this. Hello? Ha? Amen? Kasi, bihirang-bihira po yung nangyayari na talagang normal na sa kanya na maaga gumigising, naglilinis. Alam nyo, pag minsan may nangyari na maagang gumising at naglinis, wala pong hiningi. Ang sabi ko sa dulo, praise the Lord. Amen. Ngayon, nadadala rin po natin yan hanggang church Lord, sisimba ako ngayon kasi bukas may ititinda ako. Pabenta mo yun, ha? Kalahin mo yun, blinakmail nyo pa ang Diyos para bang utang na loob pa ng Diyos na nandito kayo ngayong umagang ito? Hello? Kasi para yung mga tinda ninyo hindi mapanis bukas. Well, that's not right. It's time to correct this wrong thinking in the church. Amen. Kaya pag tama po ang inyong thinking, you will come to church with a happy heart, you will serve it with a good heart because you know why you are here, because God loves you and you are returning back your love to God, right? Amen. Kaya nga po kung ating papansinin at ating titingnan, yan po ang mga example. Ngayon, ito po'y hindi nalalayo sa 1 Corinthians 4:20. Ang example na yon na aking ginamit, dahil dito sa 4:20, there are some that preach on this and interpret this, that the church is not just about Bible study, it's not about just preaching the word, but there must be power. Pag wala po ang signs and wonders sa isang gawain ng Panginoon, kulto yan. Well, that's not true. Because not all the time, signs and wonders are a validation that a church is true. Because remember this, that even the devil can do signs, wonders, and miracles. Kahit po ang demonyo ay nagpapagaling. Dahil kung hindi totoo yan, bakit po may mga nagsisik na mga tinatawag na mangkukulam? Bakit po may mga nagsisik ng albularyo? If the dark world doesn't have that capacity and capability to heal, nakukuha po ba natin? Kaya nga po, it is not just about signs, wonders, and miracle, because signs, wonders, and miracles are evidence in the natural, and God does not want you and I to be driven by what we see, because God wants us to be driven by faith. And faith is believing something that you do not see. Amen? Kaya kahit hindi mo nakikita ang kagalingan, you still believe that God is a healer. Kahit hindi mo po nakikita sa iyong buhay ang prosperity, you still believe that God is your supplier. Amen. Mahirap po na sabihin natin na kaya ang Diyos doon ay totoo kasi may kagalingan doon. Amen. Kaya kahit mali-mali ang tinuturo doon, basta may gumagaling, may mga cancer na gumagaling, may mga ganitong sakit na gumagaling, basta okay na ako doon. Kaya marami po ang nalinlang ng dyablo because signs and wonders are one tool of the devil to attract the people because he knows that many people in this world cannot walk by faith.
Nakukuha po ba natin? Hindi makalakad saan? Sa pananalig. Kaya kailangan pa nila ang isang himala para maniwalang may Diyos. But not all the time you have to see miracles to believe in God, because in the Bible teaches us that for a person to believe, he must see a healing revival. The Bible said if a people must be saved, they must hear the word of God, because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Hindi po sinabing faith cometh by miracles. Hello? Wala ka po mababasa. I challenge your knowledge in the Word of God. Kung mababasa mo sa Biblia that people can be saved because they see the miracles. I see in my Bible in Romans 10 that people are saved because they heard the Word of God being preached. Ang himala po ay kasunod na lamang na salita ng Diyos. Kasi kung ang himala po ang una para ka maligtas, baliktad na prinsipyo yun. To believe, to see first before I believe. Pero anong prinsipyo po ng Panginoon? It is not see first before you believe. Believe first and you will see. Maniwala ka muna kay Kristo, susunod na ang iyong kagalingan. Maniwala ka muna kay Kristo, susunod ang iyong kaginawahan. Maniwala ka muna kay Kristo, susunod ang pagkakaayos sa iyong pamilya. Marami po sa atin kasi nasa kalagayan, Panginoon, bayaran mo muna utang ko, maglilingkod ako sa iyo. Oh no, that kind of prayer will never get to heaven. Amen. Remember, we are not God. We don't dictate what God will do. Hindi po tayo Diyos. Hindi po natin dineder ang Diyos. Hindi po natin tina-challenge ang Diyos. Let Him be God. Nakukuha po ba natin yon? Hayaan po natin na siya'y maging Diyos. Gawin niya ang ibig niya. Amen? Kung dumaan tayo sa apoy, gawin niya ang ibig niya. Basta magtiwala ka sa Kanya na habang dumaraan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kung kailangan kang idaan sa ilog, magtiwala ka sa Diyos. Basta magtiwala ka na hindi ka malulunod. Wala pong pangako sa Biblia na nagsasabi ang Diyos na hindi ka na magkakaroon ng problema. Ang tanging alam ko po sa salita ng Diyos, kung dumaan ka sa problema, naroon siya. Kaya sabi ni David, magtayo man ako ng bahay dito, naroon ka. Sa langit, naroon ka. Maging sa impyerno, naroon ka. Saan kaya ako pupunta na wala ka? Sa lahat ng dako, naroon ng Diyos. Kaya kahit sa gitna ng iyong problema at pagsubok, huwag ka lang mag-aalinlangan, naroon ang Diyos. Minsan kasi akala natin pag problema, wala na siguro si Lord. Kay layo-layo ng Diyos. Ngunit kapatid, nais ko iparating sa iyo. Ang sabi niya sa iyo, I will never leave you, I will never forsake you. Narinig ko po kanina sa ating pong kapatid, kinote po niya yung ibinigay sa kanya ng kanyang boss. Jeremiah 29:11. In fact, that is also one of my favorite scripture. Pero paano po ba ginamit yun sa panahon ni Jeremiah? Alam niyo po kung ano yung backstory ng Jeremiah 29:11, kung bakit kailangan ng mga Hudyo yung salitang yon. During that time, basahin niyo po, kasi kung minsan nagbabasa tayo ng isang verse, di natin binapakialaman yung iba, no? Pero sa Jeremiah 28 po, nagsimula ang istorya kung ba't nauwi po sa Jeremiah 29:11 yung salitang yon. Sapagkat sila po ay in exile. Sila po'y napalayas ng Diyos dahil sa kanilang pagiging matigasin ng ulo't pagsuway, pagsamba sa Diyos-Diyosan. And during that time, they were in Babylon. Sila po'y nasa Babylonia, they were slaves, amen. Sila po ay alipin doon, kaya yan din po yung generation ni Daniel, nung siya po ay naandoon sa Babylon kay Nebuchadnezzar. It's the same thing. Amen. The words of the prophet Jeremiah in the time of Daniel was fulfilled, that this nation will be in exile, they will be disciplined by the Lord. So sila po ay pinarusahan, tinuwid ng Panginoon, nasa Babylon sila. Now may dumating po doon na propetahan. Imbis po na ang spelling ay prophet, ang spelling pala ay Bisaya sorry po sa mga Bisaya. May dumating dito dito sa Luzon, may dumating prophet. Pag sa Bisaya daw, may dumating dito prophet. Sa Manila, prophet sila, pero sa Bisaya, mga prophet, dumating na yung mga prophet. Bilisan ninyo, nandito na ang mga prophet. Yung mga hindi nata naiintindihan, prophet. Kailangan ko bang i-explain? Amen.
Purihin ang Diyos. Sige po, mag-English 101 tayo. Ano po? Profit, spelling, P-R-O-F-I-T. Ano ibig sabihin po sa Tagalog? Kaya nagtuturo dahil sa kita. Amen. Ang motivation ng ministry, income. Profit. Nakukuha po ba natin? So, yun po yung prophecy, kapalit ng salita ng Diyos. May mga ganun po. Amen. So, may nagpakilalang prophet, amen, sa bayan ng Israel during that time. Alam niyo po kung minsan iingatan niyo po ito. When you are at the lowest point of your life, that is the time that you have to ask God to give you a sharp discernment. Kasi pag ikaw po ay depressed at ikaw ay may problema, kadalasan, kumakapit ka sa patalim eh. Lahat ng salitang naririnig mo, pinaniniwalaan mo. Kaya dati yung damo na nasa tabing kalye, hindi mo mainom. Pero dahil may sakit ka, naiinom mo na ngayon. Tama po ba? Dati ang arte-arte mo, nung malakas ka na, ano yung mga iniinom yung puro berde? Yuck! Eh may sakit ka. At sabi ng doktor na mukhang mahirap yan, mahal pa gamot. Biglang may dumating sa iyong marites at sabi, alam mo, Mare, hello, meron dyan sa tabing bakuran, ganitong tanim, pulutin mo, ilaga mo lang, inumin mo 3 beses. Talaga? Nandun ka ngayon sa tabing bakuran, namimitas ka ngayon. Amen. Tapos sige ngayon ng inom mo 3 beses, tapos di mo na maipinta yung mukha, nag-aasim-asima yun siya. Kasi wala naman talaga estadyo, marites lang yun eh. Pero tinanggap mo, isn't it? Why? Because you want to get out of your problem. In the spirit, that is also true. Dahil sa iyong problema na hindi mo malabasan, lahat ng sinabi ng mga ngaral, nilunok mo kahit tinik na. I like to remember what Kenneth Copeland says. Kasi no, ako po ay nasa Bible school, one of our professor was Kenneth Copeland. Sabi ni Kenneth Copeland, in one convention, pinapanood namin during the time the Bible school, sabi niya, new students in the Bible, just listen carefully, he said. Be sure that you chew the meat, but spit out the bones. Pag makikinig kayo na salita ng Diyos, ang kanin nyo lang ay ang karne, pero itapon ninyo ang tinik. Pero minsan pag gutom ka, pati tinik, tinatalong mo na. Tama po ba? Pero ang ibig po sabihin nun, ang kunin mo lang ay yung totoo. Yung kasinungalingan itapon mo. Pero para mo po ma-distinguish yun, you need the Holy Spirit because the Holy Spirit will help you to understand which is wrong and which is right. Do you get that? Lalo na po ngayon, mag-iingat po tayo because as we approach into the final days, and we are in the final days, there will be so many deception in the body of Christ. Kaya hindi po ako nagtataka kung bakit nasabi din ng Biblia that in the last days, even the elect would be deceived. Why would the elect be deceived? Because of the wrong teachings that they possess. Nakukuha po ba natin? Bakit ang mga mismong pinili na madaraya pa? Kasi nga sa pag-akap nila sa mga maling katuruan. Kaya nga madalas ko po pinapaalala, take the attitudes of the Bereans. What is the attitude of the Berean church in the book of Acts? Na pag sila'y nakarinig ng pangaral, they studied what they heard. Binabalikan po ulit nila sa pag-uwi nila yung pinangaral ng pastor. That's why it's so important to take note on what your pastor is teaching you. And when you go home, study it. Amen. Learn it. Amen. Pag-aralan mo, is this true? Was this God's word being preached and taught to me right? Bakit po? Because you might be eating and drinking a poison and you might not know it. Nakukuha po ba natin? Hindi po masama na mag-usisa because it is your right. Remember, spirito mo, pananagutan mo. Parang yung slogan lang nung araw, bakuran mo, sagot mo. Spirito mo, pananagutan mo, kapatid. Sabi nga ng tatay ko nung araw, di hiniram ko yung kanyang bago sasakyan. Nagkaroon po sa first time ever na nagkaroon po ang aming pamilya ng isang bago sasakyan. Excited ako, hiniram ko. Nabangga po kami. Ako ang may dala. Nabangga at ako po ay depressed. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa tatay ko. Hindi ko alam kung paano ko iuwi.
At nung inuwi ko po, sabi ko, Dad, nabangga po ako eh. Ayan po yung tama, pero nagawa na ng police report. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Sabi ng tatay ko sa akin, anak, okay lang yan. Ang mahalaga, buhay ka. Kasi ang sasakyan na pare-repair, pero pag nabangga at namatay ka, hindi ka na pa-repair. Well, nagrayma po sa akin yon. Ang espiritu, pag nalinlang ng false teaching, hindi na mai-repair. Puntang impyerno na po yon. Amen. Because you are accepting and believing a wrong thing. Nakukuha po ba natin kung gaano ito kahalaga? Now going back, there is a prophet, amen, or prophet sa panahon po ni Jeremiah. Nasa stage po sila na nahihirapan ang bayan ng Israel dahil po they were under the Babylonian kingdom. Wala silang freedom, wala sila sa kanilang bansa. So may dumating na propeta at sabi, bukas! Darating na ang inyong mga pagpapala. And everybody say, ito pala yung Jeremiah 28 eh. Amen. So yun po ang narinig nila. Bukas, lalaya na kayo, mapapagpala na kayo. Tuwan-tuwa po ang mga Israelita. Pero sabi ng Diyos kay Jeremiah, puntahan mo yung mga yan, nalilin lang. At ito ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Ito ngayon ang totoong salita ng Diyos. Pagdating ni Jeremiah, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, 70 years pa kayong maghihirap. Can I hear an amen? Amen. Yun po, totoo. Basahin nyo. I'm not kidding. I'm not joking. You can read it out. But be sure you start in 28 and never go direct to 29. So ang sabi ng Diyos, 70 years kayo dyan. Kaya simulan nyo ng ibigin ang problema. Akapin nyo na yan. Kaya magpakarami na kayo dyan, mag-anak kayo dyan, bumuo na kayo ng pamilya, kasi magtatagal kayo dyan. So siyempre, anong ini-expect mo? Hindi gusto ng body of Christ na sasabihin siya'y magtatagal sa problema. Tama po ba? Ano magiging implication pagka problema ang sinasabing magtatagal siya? Hindi po siya gaganahan sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa bibig at labi ni Jeremiah, sabihin mo sa kanila para hindi yan mawala ng confidence, I know my plans that I have for you. Ibig sabihin kahit nasa problema ka, alam ko ginagawa ko sa iyo, kapatid. Alam ko ang ginagawa ko sa iyo, anak, magtiwala ka sa akin. Amen. Kahit may sakit ka ngayon, I know what I'm going in. I know what's going on in your life. Amen. You are exactly where I want you to be. Glory to God. Kaya hindi ibig sabihin na may problema kayo outside of the God's will. But I'm not saying that sickness is from God. But I'm just saying na kahit ikaw po may problema, you can be at the center of your problem and you are still in the center of God's will. Dahil may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay kahit ikaw ay nasa gitna ng problema. And that is the right teaching. Nakukuha po ba natin? Kaya ngayon, marami po ay namumuhi na sa problema eh. Kasi we're trying to quick fix the problem. Eh sabi ni Santiago, when you are suffering trials, rejoice. Amen? Ano raw po ang dapat mong gawin pag ikaw po ay dumaraan ng problema? Magalak ka. Eh sa iyong katabi, wala kang pera ngayon. Magalak ka, kapatid. Hello? Enjoy a life without money. Mag-enjoy ka sa buhay na walang pera dahil pag bumaha ang pera, malalaman mo na ang halaga ng pera. Tama ba ako? Kasi pag ikaw po'y kinapos na, amen, at dumating ang panahon na walang-wala ka at nagkaroon ka ulit, iba na po ang pananaw mo sa pera. Magiging ka ng matalino, hindi ko report, matalino. Amen. Nasabi ng lola ko, ang lola ko po ay Ilocano. Eh bata po ako noon, nasabi ko, Lola, tanay ng tatay ko po ito. Ilocano ka pala, sabi ko kay Lola siya nung araw. Sabi niya, oh anak, ikaw din naman eh, may lahi ka dahil sa akin eh. Naku Lola, sabi po nila, kuripot daw, mga Ilocano, nagalit po yung Lola ko. Sabi niya, hindi kami kuripot ng mga Ilocano, matalino lang kami sa pera. May mga Ilocano po, ba't Ilocana rito? Amen. Hindi raw po yun hindi raw sila kuripot, matalino lang. And I found out to be true. Kasi nang namatay po ang lola ko, ang dami niyang naiwang mga property at lupain. Kasi naging matalino po siya sa paghawak ng pera. Amen? Kaya pag ikaw po ay dumaraan sa kakapusan, kahirapan, tinuturuan ka lamang marahil ng Diyos ng value of money.
Amen. Kaya pag naranasan mo mawalan at kapusin, nagiging ka ng matalino. Amen. Hindi ka na madaling mauto. Sa'yo mo sa iyong katabi, ba't ka naghihirap? Utu-utu ka ba? Kasi marami sa atin kakantsawin Ang tawag sa amin sa Quezon kakantsawin, madaling bulan. Oh, pabulgogi ka naman dyan. Hello? Amen. Nakukuha po ba natin yan, mga kapatid? Kaya bukas makalawa, nakanganga na, wala na, bulgogi na talaga. Amen. Do you get what I'm trying to teach you today? Amen. Now, balik po tayo. Ito lang ang nag-i-enjoy dito. Parang, oh my goodness. Praise the Lord. Amen. Puntahan po natin sa 1 Corinthians 4. Let's go back here. So, ito lang nakikinig sa akin. Ano po? So, sabi po dito sa chapter 4, verse 20, this is the same thing. Amen. Binigay ko lang po sa inyo yung series ng mga example sa Biblia na mga kuminsan ay hindi po natin nalalaman kung ano ang tunay na ibig sabihin. Pero sabi rito sa 4:20, it's the same thing. Minsan napapagkamalan po ito na puro po preaching lang sa church pero wala pong demonstration ng signs, wonders, and miracle because of the word, God's power. Pero what seems to be the problem kung bakit po dumating sa punto ang ganitong salita ni Pablo? Kayo ba'y naniniwala na nagsasalita tayo ng isang bagay kasi merong dahilan? Amen? Ako naniniwala po ako, malibang kayo po ay nalaglagan na ng isang tornilyo. Amen? Nang pag meron ka sinabi doon sa tao na minsan nasaktan siya, may dahilan yun. Minsan nasabihan mo, balasubas ka talaga. Ako naniniwala na, ba't mo sinabi yun? Wala lang, trip ko lang. Hello? Di ba, pag inalam mo, kasi yan, may mga part yan na ginawa sa akin. Amen. Kaya nasabi niya yun. Kaya ganon din po ang application dito. May dahilan kung ba't nasabi ito ni Pablo. Alam niyo po kung bakit? Una, nais ko po kayong i-introduce sa Corinto. Ang Corinthian church po, ang problem church ni Pablo. Ito po ang simbahan na sakit ng ulo ni Pablo. Kaya nga hindi ko alam kung bakit ito ang topic ninyo. Akalain na ipasok ko po yun, no? Hindi ko rin alam Hindi ko alam kung bakit ito ang ipinatuturo sa inyo. Maaaring kayo po ay problem church ba? Amen? Kasi ito po ang teksto ng Korinto. Problema itong simbahan. Amen? Introduce ko lang kayo para pag bumabasa kayo sa mga letter, halimbawa, maintindihan ninyo yung context, yung background. Amen? Ang daming problema nitong Korinto. Ito yung simbahan na nagwawala. Amen? Dito natagpuan yung magkakamag-anak nagsasama na. Ito rin yung simbahan na napakakuripot, by the way. Amen. Kaya kailangan ituro rito ni Pablo yung sinasabing, ito rin yung grupo ng simbahan na na-handle ni Pablo na pinag-iisipan ng pastor na yung ikapo ibinibili ng damit. Ito yun. Kaya in-address ni Pablo sa church na ito, na karapatan namin na makinabang sa inyo ng mga tinuturuan. Amen. Kaya huwag kayo mag-iisip na kung kami man ay humihingi sa inyo ng tulong, wala kaming karapatan. Ito yung simbahan na yon. Na pinag-iisipan ang pera ng simbahan, ang pinupuntahan ng kanilang offering, ito yung church na yon. At ito rin po yung church na nauwi, kaya po nauwi dito, kung just in case hindi ninyo alam, dito po sinisitas ng mga nagpapasinaya ng communion yung salitang ng gabing yun, dinampot ng Panginoon ng tinapay, pinagpira-piraso at sinabing sa tuwing kakanin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat ang original na settings po ng communion sa early church, hindi po kagaya ng ating ginagawa ngayon, modernize na po natin Kasi the early church, when they practice communion, meron pong pasinaya ng kainan. Amen? Pasinaya ng kainan at ang simbahan po nung araw, pag nagtipon sila, halos maghapon. Pero sa makabagong panahon ng simbahan, tinatanong, sisimba ako dyan sa church, gaano katagal? Naku, ang tindi. Isang oras nagsasalita yung pastor nyo, ayoko na niyan. Pero do you know what? Kaya nga po ako naniniwala doon sa 7 churches in Asia,
ang hint ng Panginoon na magiging itsura ng simbahan sa huling panahon is the Laodicean church, lukewarm. Kasi nung araw, pag sila po'y naggawa ng gawain, maghapon silang nasa church. They enjoy the company of the brethren, kaya may fellowship po talaga. Mahaba ang pagtuturo. Kaya nga po, kung makikita ninyo, sabi ng iba, kung si Jesus ang preacher, kaya kong tumagal. Oo, si Jesus po inabot ng hapunan. Paano mo nalaman yung pastor ganun siya kahaba magturo? Di ba sabi niya, humanap na kayo ng bibilhan ng pagkain. Problema yung mga alagad, walang tindahan dito, Panginoon. 5,000 yung tinuturuan, inabot ng hapon ng pagtuturo. Pero sa makabagong simbahan, grabe. 40 minutes na itong daldal ng daldal, ayaw pa kaming pauwiin. Ang masakit pa po rito, yung mga mareklamong mananampalataya, ang lalaki pang humingi ng blessing. Di ba ang kakapal ng mukha? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, sino ba yun? Ang lakas pang humingi ng malalaking himala, pero naiinip sa Diyos. Pag tinanong mo, anong prayer request mo? Simple lang po, Pastor, bigyan lang ako ng 5 million? 5 minutes nga, inip na inip ka na eh. Are you kidding me? Nakukuha po ba natin? Sabi mo nga sa iyong katabi, sana marinig mo sarili mo. Amen. Nakukuha po ba natin yon? Amen. Pero ganun po ang early church. Kaya nga tayo kinukutsa ngayon eh. Mali daw tayo. Bakit? Nagko-communion tayo umaga. Pag service hapon, tanghali, ano yan? Banal na tanghalian yan. Amen. Pero at sabag po doon hapunan, kasi sa dulo pa ng hapon, bago maghiwa-hiwalay ang church, doon mangyayari ang communion. Subukan nyo po sa isang linggo, wala ang dadalo. Hanggang alas 7 tayo next week, alas 7 tayo maghihiwa-hiwalay, bago maghiwalay, magko-communion tayo. Sorry ko na lang. Amen. Inabot sila ng hapunan. Pero ito yung problema. Dahil nga po sa kainan, may kasamang mga wine, hindi naman po kasi grape juice, nagtitipid na lang kasi simbahan ngayon eh. Wine po talaga yung ginagamit. Ang wine po ayos lang. Pero pag nakakarami, nakakalasing din. Amen? In fact, ang wine, sinasabi ni Pablo kay Timoteo dahil panggamot yan ng sakit sa sikmura, pero wag mo pong i-abuse. Yung tama lang. Amen? So, yung mga lasenggo, nabubuhayan. Ano po? Narinig ko yan, ire-record ko yan. Amen. Ire-record ko yan. Pahingi nga ng kopya niyan, teaching na yan. Amen. Ayun, nabubuhayan po ang mga lasenggo. Ano po? I say amen to that, Pastor. Amen. So, hindi po pwede yung sobra. Ngayon, dumating po sa punto na yung mga kapatiran, wala na sa ayos, pumupunta na lang doon dahil sa kainan at inuman. Kaya ang ending, lasing na po yung mga kapatid bago pa mag-communion. Hello? Kaya doon po sinabi ni Pablo, hindi yan ang dahilan. Ang dahilan kung bakit tayo naririto upang alalahanin si Kristo. Hindi dahil sa kainan, hindi dahil sa alak, kundi dahil kay Kristo. Kaya ang simbahan ng Korinto ay halos problema ni Pablo. At ang mensahe ngayon ay para sa inyo. Amen. Si Aaron ata ang nagbigay ng topic sa akin. Siguro masama loob sa inyo ni Aaron. Ano? Okay. Sabi sa 4:20, for the kingdom of God is not just about talk. Eto na po yan. Ilang minuto na lang. Amen. Ano po ang problema sa Korinto? Sa bahaging ito, ba't nasabi ni Pablo? Ito po ang problema. Wala kasi dyan si Pablo. Wala pa po siya dyan, kaya nga nabanggit sa verse 19, I will come and it will be very soon. Wala yung physical presence ni Pablo, kaya sabi niya, pinadala niya ng una si Timoteo. At nakarating kay Pablo na ganito ang problema ng church. Meron po dong mga nagagaling-galingan, nagyayabang, na parang mas magaling sila kay Pablo. Si Pablo ay sinungaling. Maraming mga issue na sinasabi sila tungkol kay Pablo habang siya po ay wala. Amen? Walang pinagkaiba po yan ngayon sa panahon ng social media. Maraming matatapang ngayon, pang-Facebook lang.
Marami mahiling makipag-away sa Facebook pero hindi nila kayang gawin yung kanilang hamon sa harapan. Amen? So ganun po ang kondisyon ng church sa panahon po ni Pablo. May ilang mga brethren na ganito po ang attitude sa church. Sinisiraan si Pablo na dahil wala siya doon, sinasabi sa kanila yung mga bagay na hindi si Pablo totoo. May mga sinasabi tungkol kay Pablo. Pero nung makarating po ito kay Pablo, ang sabi niya, dadating ako dyan, iaayos ko ito. At doon po niya nasabi na, nais kong alalahanin ninyo, tandaan niyo ito, na ang pagiging Kristiyano, para praising ko po yung verse 20, ang pagiging mananampalataya, hindi lamang sa gawa, hindi lamang sa bunganga, hindi lamang sa attendance sa church, kailangang makita sa gawa. Yun po yung sinasabi for the kingdom of God is not just talk, but it is the living in God's power, living in God's ability. Ibig sabihin, yung pagiging mong Kristiyano, hindi natatapos hanggang sa loob lamang ng simbahan. Ang iyong pagiging Kristiyano, upang makita ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na pag uwi mo sa bahay. Kung mabait ka sa church, marami kasi mabait lang sa church, pero demonyo sa bahay. Marami kasi sa simbahan, giver sa kapatid sa simbahan, pero ang damot sa mga anak. Sa iyo katuloy, masyado mo na kami sinasaktan. Hello? Nakakasakit ka na. Hello? Nakukuha po ba natin? Marami po, totoo ganon. Amen. Maraming Kristiyano magaling po mag-transform. Amen. Kaya ang unang Superman, believers eh. Ba't sabi si Superman? Di ba si Clark Kent pagka nakaka-Amerikana, hindi alam na siya si Superman. Kailangan maghubad at doon malilitaw ang ugali ni Superman na hindi marunong magdamit. Nauuna ang pantalon sa brief. Nakukuha po ba natin yon? At marami ganong Kristiyano. Iba po ang attitude sa loob ng church, pero iba ang tunay na ugali, iba talaga pag nasa bahay na nila. Iba magtrato ng kapatid, pero demonyong magtrato sa asawa. Iba paglingkuran ng mga kapatid sa simbahan. Merong mga, ang pinag-uusapan natin ibang church by the way. Amen. Yung mga simbahan nasa paligid. Amen. Hindi po kayo yon. Amen. Amen. May mga kapatid na sa simbahan nagwawali sa bahay, hindi. Amen. Minsan yung nanay nakatingin, grabe yung anak ko. Ang linis pala maglinis ng church. Sa bahay, hindi dumadampot ng walis to eh. Paiyakan pa bago ko mapagwalis to eh. Yun yung sinasabi po ni Pablo rito. Ibig sabihin, ang kaharian po ng Diyos, hindi pakitang tao lang. Ito po ay buhay mo. Kaya kung ano ka sa simbahan, dapat ganun ka rin sa bahay mo. Because that is where the power of God is manifested. Nakukuha po ba na? Dito sa simbahan, masyado kang accommodating. Pagdating sa personal na buhay mo sa inyo, parang ayaw mo silang makita. Amen. Dito sa simbahan, generous ka, nagdadala ka ng makakain, gusto mong matuwa ang mga kapatiran. Dapat sa inyo rin pamilya, ganun. Kasi wag po natin kalilimutan, this is my final word, sabihin mo, hallelujah. Gusto na talagang umuwi. Sabi ko, this is my five. Talaga pinapauwi na ako, Kuya Bernard. Okay. Naintindihan ko po kayo. Amen. Mag-aalas 12 na, naintindihan ko po kayo. Alam kong nag-a-alarm na ang inyong mga sikmura. Amen. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid. Our first ministry is not this church, but your family. Amen. If you have the approval in your house, then you're okay. Marami po kasi nagsisik ng approval sa simbahan, pero sa bahay nila, they are not approved. Kaya pag ikaw po ay approved na sa tahanan mo, truly, the power of God now is working in. Nakakuha po ba natin yun? Yun po yung ibig sabihin ng 1 Corinthians 4:20. Amen. Kasi yung dating hindi mo magawa dahil sa power ng God, nagagawa mo na. Nung wala ka kasi kay God, gusto mong bumait pero di mo magawa.
Pero nung nasa Diyos ka na, gusto mong minsan gumawa ng kasamaan, pero hindi mo na magawa dahil wala na yung lumang pagkatao sa iyo. Amen? And that is now the evidence that the power of God works in you. Amen? Kaya yan po ang problema ng simbahang Korinto. Iba'y po yung kanilang asal sa labas ng gawain ng Panginoon. Kaya nga po ako'y naniniwala na ang tema ng mensaheng ito ay hindi para sa BND Binyan. Amen. Amen. Ewan ko po kung bakit ito ha. Kung sabi ko, meron akong ibang gusto ituro sa inyo. Pero, ang kakausapin daw, mamaya may general meeting daw po ang simbahang ito. Amen. At malaman na ang mga marites dito sa simbahan. Bakit nagkaganon? Ba't ikwinento nyo doon? Amen. Let's bow our heads. Let's pray. Napakasaya po sa simbahan. Ano po? Sa simbahan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, there is peace and also there is joy. Amen. Manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos sa aming Ama. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na iyong patuloy at pinahintulutang maipangaral at madala sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, because your words, truly, you said in your words that it is like a two-edged sword that is piercing the dividing asunder. Dalawang talim, animoy tabak ang iyong salita na may dalawang talim na tumitimo sa kaibuturan ng aming kaluluwa at espiritu. Nagpapatunay lamang na kilala mo ang bawat isa dahil ang iyong salita ang siyang nangungusap sa aming kalagayan. Ikaw na po ang bahala sa mga kapatid kong ito. Tulungan mo po kaming lumago, umunlad sa pananampalataya at sa nalalapit mong pagbabalik, hubugin mo kami, maging kawangis kami at katulad ng iyong anak na si Jesus. Lord, I declare your blessing upon this church, upon my brothers, upon my sisters today. Pagpalain mo po ang mga kapatid, ang simbahang ito ay puspusin mo lagi ng iyong spirito. At higit sa lahat, dinadalangin ko na ang simbahang ito ay proteksyonan mo po sa mga mapandaya at mga makasinungalingan, wala sa katotohanan at mapanirang katuruan. I pray that you protect them, Lord, from this spirit of false teachers, false prophets, false ministries that are trying to get in their hearts, Panginoon. I pray that you always give this church a discerning heart. This is my special prayer for this church, Lord. Give them the spirit of a Berean, Panginoon, that they are always interested in knowing the truth. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God. Hallelujah. Salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. At napakaganda po ng topic. Amen. Sino po ang na-bless? Pumalakpak po kayo. Ilakas niyo ang palakpak bilang papulit, pasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, tatawagin po natin yung mga newcomer. Pumunta lang po sa unahan. Kung sino po yung pong nagdala po sa kanila, kayo po ang maghatid dito. Sige po, tawagin ko po si Brother Emmanuel Reyes. Come forward po. Dito po sa unahan. Sister Carmela Ocaya. Praise the Lord. Brother Daniel Ocaya. Sister Dancel May Ocaya. Mag-anak ata ito. Brother Damiel Ocaya. Dancel, Damiel. Praise God. Hallelujah. Brother Carmelo Ocaya. Brother Rodel Monterola. Sister Hasmin Casanyas. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Lord God. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Oh, Lord God, sapagkat kayo po'y isa sa kung saan na pagpala ng napakagandang balita. Amen. At ako po ay naniniwala
na hindi po lamang ito ngayon, kundi babalik at babalik kayo sapagkat sa preaching pa lamang naunawaan nyo na ang makapapasok lamang sa kaharian ng langit ay ang may relasyon sa ating Panginoon. Yung po lamang na born again. At ito po yung right decision nyo na ngayon po tanggapin nyo po ang ating pong Panginoon bilang inyong Panginoon, Ama, sariling tagapagligtas, at magpapasakop po kayo bilang isang anak na papasok po ang relasyon. So, ibig sabihin ay pinauunawa po dito, ang kaligtasan, ito po ay yung pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pong pananampalataya na si Jesus ay napako sa krus na buhay para po sa inyo. Kaya sa oras na ito, kung nais nyo na kayo po ay magkaroon ng isang tunay na relasyon sa ating pong Panginoon, isusurrender po natin ang inyong pong buhay sa ating pong Panginoon. Amen po. Hindi po aksidente na kayo po naririto. Ito po yung niloob ng Panginoon sapagkat ito po yung right timing ng ating pong Panginoon sa inyo. Dahil sabi nga po sa aklat po ng mga ngaral, in His time, all things make beautiful. Kaya ito na po yung right time nyo. Amen? Ngayon po, kung nais nyo po na isurrender po ng buong buo ang inyong pong buhay sa Panginoon, itaas nyo lamang ang inyong pong kamay. Yes, hallelujah. Sige po, itaas nyo po ang inyong pong kamay. Ito po ay tanda po ng pagsuko. Amen? Pag-surrender sa ating pong Panginoon. Na wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating pong buhay. Sige po, lahat po mag-raise hand po, i-intercede po habang sila po ay sumasabay sa maikling panalangin. Sige po, sumabay lang po kayo sa aking maikling panalangin. Ito po ay, ang kininyo, ito po isa pong seryoso. Ito po isa pong desisyon na ngayon po ang Diyos ay naririto sa ating pong harapan. Nakikita niya ang laman ng iyong pong puso. Sapagkat yung pong sinabi sa aklat po ng Revelation 3:20, ngayon siya po ay nakatayo at kumakatok sa inyo pong mga puso. Kung sakali na siya po inyo pong papapasukin, siya po ay papasok mananahan at maging sa pagkain kasakasalo niyo po ang ating pong Panginoon. Sige po, sumabay po kayo sa aking maikling panalangin. Sabihin niyo po, Panginoon kong Diyos, sa oras na ito, ako po'y lumalapit po sa iyo at inaamin ko po na ako po'y nagkasala laban sa iyo. Kaya Panginoong Jesucristo, patatawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Magbuhat sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesucristo, kinikilala kita bilang aking Ama, aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Napasasako po ako sa iyo bilang yung anak. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesucristo, yamang ako'y pinatawad mo na. Hinihiling ko po ang iyong banal na Espiritu na pumasok sa aking puso, manahan, magmaniobra sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. At sa oras ding ito, hinihiling ko po ang iyong regalo na buhay na walang hanggan. At ang aming pong pangalan, hinihiling ko po rin na itala niyo po sa iyo pong aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, igagawad ko po yung pong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil sabi po sa aklat po ng Matthew 11, bautismo kay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Sige po. Yes, O Lord God, hallelujah. Kaya Panginoon, sa oras na ito, O God, iginagawad ko po, Panginoon, ang iyong basbas at kapangyarihan sa lahat ng iyong pong mga anak na tumanggap ngayon. Sa pangalan ni Jesus, iginagawad ko sa pangalan ni Jesus ang iyong pong pangalan, Panginoon, Lord God, at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. God bless you all. Sige po, i-welcome niyo po ito. I-welcome niyo po. Glory to God. Amen. Sige po. Amen. Welcome to the family of God. Kayo po ngayon ay born again na. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Salamat, salamat po. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Praise God.
Kasi nakikita niya, hindi na siya ulo. Hindi na pala buntot, ulo na. Okay, sige po. Igagawad ko na po ang final benediction. Para po yung pong hindi po kayo manatiling buntot, kundi po manatiling ulo. Amen. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Amen. Praise the Lord. Yes, sige po. Sige po, makakaupo. Hallelujah. Sige po. Itaas niyo po ang inyong kamay. Igagawad na po ang final benediction. Yes, oh Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe na amin pong narinig, Panginoon. Salamat po sa iyo pong kabutihan, sapagkat patuloy niyo pong ipinamamala sa bawat isa po sa amin na kami po'y galak na maranasan po namin ang iyong pong pangako, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, sa amin pong pag-iwahiwalay, iginagawad ko na po, Panginoon, ang iyong pong basbas at kapangyarihan na maranasan ng lahat ng iyong mga anak ang patuloy na pagsama ng iyong maliningning na mukha, Panginoon. Maranasan po nila ang iyong habag. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Kapayapaan dumaloy sa bawat tahanan. At ang rumaragas ang pagkapala, Panginoon, ay dadaloy sa bawat tahanan na kung saan na tinawag mo't pinili. At ang aming pong lahi, Panginoon, gagawin niyo pong dakila. Ang aming pong mga anak, ang aming pong magiging kaapo-apuhan, Panginoon. Amin pong inaangkin ng iyong pong pangako na hindi na kami mananatiling buntot, kundi kami mananatiling ulo. Hindi na po kami, Panginoon, mangungutang, kundi kami ang magpapautang. Kaya salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Hallelujah! Praise the Lord! Napakaganda ng mensaheng ating napakinggan. Kaya naman kung tayo po ay napagpala at nais tanggapin ng ating Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras at sandaling ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung ikaw ay nakasama ko sa pananalangin na ito, sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, at gusto pang lumagos sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay aking inaanyayahan kung malapit ka lamang dito sa Binyan, Laguna. Our church is located at 2nd floor Morales Mall Building, Binyan, Laguna. At kung gusto mo po makinig ng mga ibang mga resources, mababasa niyo po sa ilalim na screen sa facebook.com/bndbinyan at sa aming YouTube channel, sa aming Instagram. So salamat po at God bless po sa inyo.